Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 27 sa buwan sa Abril 2026. Sa ngan sa kong partner, Malu Inocando Tabar, ako yung gala sa kanginan Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban na sabta ninyo sa ka-oras din sa programang Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Apan sa dili pa nato ipadayon ato sang susihon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Nitong linya, Sir Manny John Agbay. Good morning, Sir Manny. Yes sir, good morning sa og sa inyong mga sungkig kami na mo ko nito ang latest with update para harong adlaw Lunes, April 27, 2026. Padayon nga nagpasulabi ang easterlies dinhi sa Visayas, sa Mindanao, sa Central ug sa Southern Luzon. Ug gawas sa easterlies wala tayong nakita nga laing weather system nga posible makapekto sa atong nasod. Ug tungod ani easterlies ang tibok Visayas kay makas natin og panagsang mga panganuron ngadto na sa madagom nga kalangitan nga mga tsansa sa mga isolated nga mga ulan ug mga panugtong og kilat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa Subo kay makasati taghinay ngadto nasa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan binabalod sa tuwang kadagatan ug pabiling hinay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong high tide unyang alas 9:28 sa buntag, atong low tide alas 2:27 sa hapon. Temperatura sa Subo karong adlaw mag-range gikan sa 25 to 31 degrees Celsius. Atong maximum heat index forecast karong adlaw posible maabot sa 38 to 39 degrees Celsius. Ato ang sunrise dinhi sa Subo kaniyang alas 5:28 sa buntag, ato ang sunset unyang alas 5:56 sa hapon. Atong oras alas 8:07 na sa kabuntagon ug mao lang kanatong latest kini si Manadyo Nagbay may buntag. Dagang salamat Sir Manny John Agbay alang sa imuhang report. Nya good morning ug happy Monday ninyong tanan diha sa inyong buhatan, sir. Now arita sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, mga front pages atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Cebu Board blocks BRT Capital Station. Sa Super Balita, may responde sa sunog na limbuwan. Sa The Freeman, human waste sparks concern. Kabanat News, ihi giyabol rasadan. Sa Philippine Daily Inquirer, 2 PhilAm's second UP student among slain Negros 19. Sa The Philippine Star, VP's husband to file raps over bank secrecy breach. Sa Manila Bulletin, Marcos says government work continues despite energy crisis. Ug sa Tempo, PhilAm in Negros 19. Mao kadto ang mga balita nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa atong pagbalik ang mga pagisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy panayong gisubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lives next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't feature what you put him down. Since I kiss me, let me live so wide. The things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa ato ang mga pagisgot-hisgot karong buntaga mga higala atong sugdan sa mga lokal nga issue. Now, unsa ka tinuod mga higala nga diha sa may carbon og colon area patuyang na lang kuno og pasagad na lang kuno labay og mga hugaw sa taw kining uban nga mga establishmento nga naa diha sa may colon area mga higala. Kini na hisgutan tungod kay do na manggoy usa ka netizen nga nakakita niini, although maybe some of us naka-experience sa sadani mag-agi-agi sa Kulon or sa may carbon area, pero wala lang siguro nato panumbalinga kay tan-aw nato normal lang magyud ni nga baho ang usahay na enjoy mga baho sa ihi, angso diha sa kilid kay kahibaw man ta mga higala nga dunay mga street dwellers diha nga patuyang lang sad og pangihi. Pero kaning atong hisgutan karon may gala lahi ni siya because dili man gud ordinaryo nga kaso sa pagpangihi lang or kining sa kilid sa dan. Ang akong buot pasabot mga higala kay kining gipost sa usa ka netizen nga nganlan og Ara Shane Mondihar Estrera. Sa post ni Ara Shane Mondihar Estrera sa iyang Facebook account, iyahaning paambit mga higala ang iyang kasinatian diha sa may Colon Carbon area, diha sa may Magallanes Street kuno. Diin abi niya og ang baho tungod lang sa mga tawo nga nangihi diha randomly along the road. Pero kato di ay nga experience niya nga iyang nakit-an usa ka trabahante magyud ay sa establishmento mga higala miyabo sa mga ihi. Niyabo sa ihi nganha mismo sa kilid sa dalan nga maoy nakapa kurat niya ba kay of course mag-expect ta kining mga establishmento naa ni sila yung mga comfort rooms. I think that's one of the requirements man siguro sa pag pang-apply nimo og sanitary permit kanang mga
linya sa ansa ma'am? Business permit. Oh, mato ni Ma'am Malu, ang business permit kung maglukat ka diha sa City Hall, usa na nga tan-awon kung kumusta na linya nimo diha sa imuhang kuan sanitary nimo nga connection nya apilaan na mga CR kung nagkuan pa ba kung naaba mo'y CR etc. nya kini lagi mga higala matud pa diha sa Colon area nga nangutana ko ni si Ma'am Ara Shane Mondihar Estrera atong taw miingon siya nga ma'am pwede mo pakilid sa ka ma'am kay naa ko'y iyabo nya moto nga hibong siya nga niingon siya nga sige kuya pakilid siya nya niingon nantong laki nga ma'am excuse mo ha kay baho ra bagyod kuno ni ma'am so moto naglibog siya nga anong papalayoon man siya unsa ka tong iyang iyabo so mao to nga pag kuan niya pag palayo niya gamay ni padaplin siya nya moto giyabo kuno ang duha ka dagko nga buckets murag kung buckets kuan ni siya balde duha ka dagko nga balde diha mismo sa kilid sa karsada diin ang mga tawo pirmi mo agi so kani mga higala na murag para sa ako aside sa well kuan ha kining pasensya na diya sa mga namahaw karong adlaw og kining medyo kuan ni atong hisgutan karon medyo kining dili kayo kuan hinaot nga dili mo mawagta nga dagana pero ang kini disturbing siya because imagine mga higala for a city like Cebu City unya naay nagpractice ani unya diha pagyud sa pusod diha sa heart sa city downtown area nya naay magpatuyang lang og bukbuk sa ilahang I hope nga matan-aw ni siya sa mga opisyalis nato sa Cebu City Hall no although ang mayor si Mayor Nestor Archival iya namang direct na niya ang City Health Department nga mag-conduct ani kuno og investigasyon, mga sanitary survey og mo kuan sad imbestigahan ni o kung unsa magani recommendation kabahin aning improper nga paglabay sa maong ihi kuno sa tao. So matud pa sa nagpost ani mga higala nga dili ra kuno ni karon nahitabo because iya sa kunong na matikdan nga daghan sang mga lain nga tindahan o mga staff sa mga tindahan kani mga staff sa mga tindahan diha kuno dili kuno tugtan nga mogamit sa ilahang comfort room. So even though na sila mga CRs, toilets sa ilang establishmento ang makagamit ra kuno kay katurang mga manager o katurang mga tag-iya kay ang mga ordinaryo nga mga empleyado dili kuno sao naman lang ni kung dili pwede mangihi nga so, isuda lang og kuan mineral water nga bottle nya dayon i-dispose igahuman sa shift kay di man ka ni pasiaron no matud niya nga take note na CR sa sulod pero ang owner ra ang pwede mo gamit ang staff kay mangihi sa balde sa pintal iyabo inig ka afternoon kuno or the following day nya kaning maong practice nga mao ni i-repeat ko na every now and then kada adlaw. So bawal mo gamit sa CR ang mga staff pila ka buok nga tindahan diha sa Colon or sa Carbon nga ang tag-iya ra kay kining dunay certain nationalities okay mao di tungod di ay mga higalam ibungtang ang tag-iya daw man ang ikadaw man niya ng paggamit sa CR so yang ingon diri nga naa kunoy certain nationality so maybe unsa man ni foreigner ang tag-iya nya dili pa pagamiton kay unsa man ni kuan racist ang kuan ang tag-iya unsa ma'am discrimination against Filipino workers kay nga di ta kay ba mo flush di ta kay ba mo manglimpyo og CR di man siguro ni makatarunganon mga higala nya ang alarming pagyud ani kay duna kunoy mga susama nga mga sitwasyon nga even way back pa ni adtong kani si Ara no college pa kuno siya 2013 to 2017
nya 2018 to 2019 naa na kuno siya mga nabatikdan nga mangin-ani nga sitwasyon kay suki lagi ni siya diha agi sa kulon og karbon. So abi niya sa una nga basta lang tungod kay walay mga CR ang ubang mga uban nga mga balay patigayon, mga tindahan diha sa maong lugar nya mo na nga no choice ang staff kay sa balde luoy sa dani sa balde mangihi nya. Okay pa kung mangihi pero kung kanang ka Gibson na jud ka mga higala nya ning asa saon lang nimo putsto nimo papel. Oh, unsa implication ani sa labor laws? Well, not so much on the labor laws because kuan man ni siya. But I don't know if naay occupational and safety standards nga na violate pod ani partner no kay ang istorya ko diri ni partner kay naa mong gud siya kuan tan-awon sad ni kung doon na may mga violate pero ang immediate ani nga tan-awonon partner is ang ilang yung compliance with kanang mga sanitary laws. Particularly na kanang kuan dili ba kinahanglan nga i-revoke baron ang business permit or hatagag show cause order para pa-explain nun kay mauwaw sa tanin niyo grabe naman sad nang wa tay CR sig asa nang tamangihi niya then is part murag ang treatment sad sa kuan ba ang treatment sa mga ordinaryo kung tinuod manggani ni I don't know ato sa ning i-verify kay siya naman sad agi-agi sa Diaz Karsada but in the spirit sad of due process may unta nga ma-explain sad ni sa mga hingtungdan na may ongoing na nga investigation kining medyo sa man ni subhuman nga sitwasyon nga dili ka pwede maka CR kay of course part man gyud na sa atong human nature nga makinahanglan ta nga mo relieve sa ato ang kaugalingon no call of nature. So ang City Hall mga higala sa report sa Freeman miingon nga ang opisina sa mayor kuno moto akong giingon kanina ang City Health Department mag-conduct nag-investigation niya si Mayor Nestor Archibalsad mi order na sad og complete nga inventory sa tanang public ug private nga comfort rooms diha sa maong area including na aning mga public toilets nga ubos sa pag-manage sa Cebu City Government mga comfort rooms located sa mga business establishments ug uban pang mga pasilidad sa mga commercial buildings o market. Mo na sa mga higala niya. Samtang sa susamang kalambuan ang Cebu City Council sad mi-approve ni sa mi-amendar sa Ordinance number 2031 nga magpa-strengthen pod sa waste management law mo lagi ni no. The irony ba nga at the City Council busy kay sila magsig panday diag balaod aron unta to ma-enact na tong ato ang waste management ordinances ug mga balaod mahitugon sa waste management. And here we are on ground sa in reality sa may mga nahitabo giunsa man pag-implementar mga higala nganong naaman lagi mga establishmento nga anha naman ipangyabo ang ilang binaldi nga ihi diha noon sa karsada nga agianan og tawo. So kani mga higala murag nagpakita ni nga murag dunay gamay nga disconnect ang atong efforts nga maghatag unta og additional nga ngipon sa ato ang ordinansa and yet sa tinud-anay lang medyo sukwahi ang mga nahitabo on the ground. So kani mang hinaot ta mga higala nga aksyonan sa siya because mao siguro ni and I think kita sad nga mga Pinoy nganong wala man sad ni mahibong sad ta nganong wala ni siya gi-report sa mga empleyado no nganong gi-tolerate ni sa empleyado kay kung ako empleyado niya why CR imposible jud nga dili ka there is no walay panahon nga dili ka paminawon nga medyo kinahanglan jud ka mangihi during work. So kana I think that's a need. I think that's a requirement. So ambot lang sad nganong wa gi-report. So it took us the post of Ara Shane Mondihar Estrella. Salamat sa imong pagpakabana ma'am.
Kay tungod ani daghan na bang ni comment diri nga naka-relate kuno sila kay dili lang di ay si Ma'am Ara ang nakabantay ani, even some other netizens ila sang nabantayan. So hinaot nga maaksyonan sad ni sa City Hall. Nya sa atong pagbalik ato sad ning hisgutan kining kato bitawng encounter dito sa Negros Occidental mga higala nga mikalas sa 19 ka mga kinabuhi sa 19 ka mga tao kay kuan na ni ang updates ani mga higala karon duna di ay duha ka films nya ubay nga mga estudyante. So atong isgutan ang mga kana nga issue mga higala kay naabot na sa di sa CHR nya sa ato sa tong hisgutan katong plano sa bana ni Vice Presidente Sara Duterte nga iya ko nang pasakaan og kaso kining amlak kining mga membro sa House Justice Committee kay tungod pa naka-violate kuno sila og bank secrecy laws. Kana ug uban pa mga isgutanan sa atong pagbalik, so diha lang mo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag pa na. Abi na ko gi-introduce ko ni mo as guest. So, introduce nga guest kay ilan na sila nimo in town ni mabitaw nga Murag lingkod guest jud kadi lingkod jud kadiha kay ngita sila nimo. Saon. Grabe troll lang ato ang kuan wow. atong live. May Oh. control. May nanghisgutan diri dili local gihapon nga issue mga higala. Kanila ging katong dunay armed encounter between mga puwersa sa giingon nga New People's Army kuno og sa ato ang mga kasundaluhan didto sa unsa to nga lungsod Sa Tuboso, Negros Occidental. Tuboso Negros Occidental nga karon naibaw 19 na ka mga tawo di ay ang namatay ato nga encounter. So sa ilang statement nya sa kanang 19 ka mga tawo di ay partner duha ana mga Americans di ay kuno apil na ana.
So sa statement sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-EL-LCAC ni kumpirmar ni nga duha ka US citizens silang Lyle Prijoles o kay Danny Rene Sorem. I don't know if they are full-fledged American or full-blooded American citizens or dual citizens ba ni sila? They were said to be raised in Steilacoom, Washington, according to a statement issued by Anakbayan USA. Okay. Raised in the US din ni sila. So karon mo ni karon kung nganong na-appeal ni sila ni ining mga namatay along with 17 others niya. Pero murag film ni siya, attorney. Kaya mo man nilang giingon natin na ang founding officer sa Anakbayan South Seattle was one of many Filipino youths who sought to understand their roots and the society that forces many Filipinos to migrate and choose to contribute to change. Okay. So PhilAm din ni sila partner. So kani of course for the long murag dili man ni bag-o because last week ni buto man to, in fact dunay mga rally dito sa UP Diliman because atong usa sa mga namatay sad was a student leader, student counselor dito sa UP University of the Philippines Diliman katong si Alyssa Alano. So ila sa nang gikondenar kay si Alyssa ni immerse sa man kuno to siya sa community. Sa community diha sa Toboso Negros Occidental. Unya mao ni ang naitabo. Of course daghan og version sa istorya kung imong pangutan-on ang military, ang AFP, maingon sila nga it was a valid, a legitimate nga operation against mga rebelde. Kinisang sa pikas habig pod ang atong kuan wa man kuno sila gibuhat nga kuan illegal kay igo raman kuno sila, for example in the case ani mga student leaders, community immersion raman kuno ni siya niya, pero doon ay gipakita nga 24 kuno ka mga armas ang AFP nga na-retrieve lang nakuha. So mo na siya mga higala, and then karon partner enter na sad sa picture ang Commission on Human Rights. So coordinate daw sila sa civil society groups, local authorities and security forces sa ilang mga paningkamot to help retrieve the remains of the fatalities. Yung gikuan sad ko na attorney, ang lakip sa gisusi sa CHR karon mao ang giingong conflicting accounts regarding the identities of the deceased kay ang mga military kuno ni insist nga sila tanan combatant pando na mga grupo nga ni claim ang kani si Alano katong gi-mention og si Ledesma nga taga Bacolod and others were civilians nga nag-involve kuno og community work. So mo ni ilang gisusi usab karon kay both claims requires thorough and independent verification. And in case of doubt kuno, persons shall be presumed civilians. Delikado nang ana partner nga naay mga doubts no kay sa report man god 300 kuno di ay ka mga residente ni karakara og kuan ana kay community man gyud ni so nay mga expected na mga nagpuyo tungod sa pag kuan ko no tungod sa mga buto-buto dagan sila para nako attorney no the best solution body cams gyud like what they use in the US. Body cams niya unsaon na partner may body cams will work if duol lang imong target and then you will really know kung unsa man gyud nahitabo were they really kanang bringing armas were they it's so easy raman sad good to say that both sides have different claims and both sides can be believed man sad kay wa man sad kakabaw gyud og nag-unsa neither of us were there. So mo na depende kung kinsa inyong tuuhan mga higala pero sa side sad sa kabasa ko mga comments sa netizens mo lagi na ilang tawgon kuno corned beef kana pod is murag sobra ra pod na ka ko asa na inyohang kasing-kasing to refer to people that way. Kay ngano man kuno bata ini if naamay mga na-retrieve ibutang ta lang partner ha kung tinuod man gani kung tinuod for me kung tinuod siya nga mag up in arms I mean whatever it is kung imong kausa para sa ako kung imong kausa whatever your kausa is kung maabot na ganin sa point nga murag magrebelde na ka or you rise in arms against the government I think that one becomes illegal na Bawsad ka sa implications. Kay bawa ka na. But kanang I do know kay
naman kog UP and pirmi magid pasanginan ang UP. Kay bao gid ko nga nagyo yung mga immersion, but immersion does not murag nabati na ang pangan sa immersion because the immersion nga atong nasabtan kana man gyud mo adto kag community naman na yung mga groups diha of students gani nga mo adto gid sa communities teaching them kids how to read. Pero walay appeal nga kanang maginani ta mag-alsa ta. So depende ra gid na nimo how far you are willing to take. I mean, it can happen to anybody. It's not just whoever goes to that school. And also, I hope nga let's not tag the school in general because of that. Because na moingon nga basta UP ko aktivista, basta ina. But I think case-to-case basis na siya. Yes, na ay mga passionate kayo diha, no? UP is a breeding ground. And we're not saying nga activism is bad. Activism is good. Uy nga mo stand up ta for our rights. Nga kining kung natay makita nga something that needs to be changed, that we need to speak out or speak up. But kini laging the moment nga murag mo join na kag kausan, imo nang ibali ang kausang gusto na nimo i-overthrow ang gobyerno, then that becomes an illegal cause for me. And careful ta ani because daghan magud kay naka-experience ko ani when I was in college nga naagi ng recruits ako nga why not join this group because maay man sa dinyo sila mo profile ang ilahang tan-awon kato sang mga naasay for example kaning outspoken or kining naay for example kini student leader siya so but we're not saying of course nga kining nagrebuild din is alay sa alan no but all I'm saying is that in the college scene in the campus on the campus naadyo mga inana nga kuan so I don't know partner kung asa nga school bisag asa nga school niya so I don't know asay nagkuwang because ang nahibud nga lang sa kasagaran attorney is even the church and the officials there nahibo nganong such an encounter kay ang bishop didto na murag sila tanan nakugang hasta ang mayor nahibuong pod nganong the residents daw in the area were shocked at the encounter and the clashes that started at 4 a.m. ended 3 p.m. So kung inanda ang mga account sa mga nagpuyo dito, especially priest, mayor. Wouldn't you know? Oh. If imuha ng lugar. O mao gani. So that speaks mura lagi it lends credence to the kuan partner to the claims nila nga peaceful siya nga community. Mo'y nakapait because nawagtang ang essence unta of what both sides were fighting for supposedly. Oh, and then 19 ni siya ka tao partner. We're talking about 19 ka mga tao. So kini ato aning tan-awon sad kung unsa sa joy kuana ni because lain ani man good magdepende ang narrative sa kung kinsa lay makauna og istorya. So mas maayo gyud nga ato ang dunggo ng isig kahabig kay I think nanay mo kuana ni attorney no nanay mo investigate ani sa Congress. There was a plan si kuan kabataan party list. Ila ko nang investigaron ang nahitabo. Kana kay para ma-shed light on a national scale at least kuan nato bring forth to kuan bring to the fore ang mga issues kabahin niini maong Negros 19 nga incident. Arita sa laing isgutanan partner kani laging tong imong gisend sa GC gagabi nga katong breaking news ang bana ni VP Sara mag-file og kaso kay against AMLAC, against BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, against House Justice Committee. For revealing the kuan. Nganong gi-appeal man siya, nga wa man siya gi-impeach. Yan ba naman ka? Asa detong mga conjugal diri? No, ang naasa na for better for worse. In sickness and in health. Mauna diha niya joint account man good partner, that's tricky kay. Di ba? So joint account so unsaon man na actually curious ko ana attorney. Katong gabi na kanak mo tanak ko aning attorney John. I mean, what's the possible implications filing this? Will this also kanang stop further delving into the accounts because he filed a case? No, depende kung magpa-TRO siya. Kung na TRO, appeal sa iyang pag-file is the TRO nga dili na any future further revelations about his accounts. Kung makasecure na TRO, I think kana mas stop. So that's one. And then regarding sa ani iyang pag-file og kaso because presumably I would say nga dili man siya because kay bawo naman ta nga impeachment cases
is one of the exception kung sa bank secrecy law. Pero kung ako'y bana, maingon sad ko, wa mo ko gi-impeach. So nganong gi-appeal man ninyo og divulge ang information kabahin ana. Pero kung ako sa dana partner, joint account lagi. Joint account siya at ikaduha sa balaod wa sad giingon kung kinsa ra ang gi-impeach. Kinsa ang gi-impeach. Only giingon ra impeachment cases. Plus kung ato pag yung i-analyze ang spirit sa balaod partner, ang spirit sa balaod is dili nganong gibutangan og mga exceptions kay para dili mahimong taming ang bank secrecy law sa mga binuang-buang or mga illegal nga kuan. So going by that, the spirit of law nga argument, I think nga by extension murag ma-apply nimo siya sa Unya, isn't there any immunity considering that the AMLC and those kanang relevant institutions only revealed and divulged these matters because they were subpoenaed by Congress? Mao gani na sa partner pero mao magyud na kung mo file kag kaso maniguro na nimo kaapilo na nimo tanan. Haros na lang. Haros na lang kamunggay kay kung di pwede sa usa at least na file ang option. But this is quite expected considering murag I can only imagine the volume of work ano yung mga abogado nila ni VP Sara for now. But on the other hand, attorney, wouldn't this also be considered like harassment ba or kanang pagpanghadlok sa akong pagbuhat sa ako ang trabaho? Isip AMLC or BSP? Kanang hulgaon kog kaso. On the other hand, Representative De Lima does not see it as a threat but rather kahadlok on their end. Okay. Ako, no? Okay? So it's a signal of something and that to her that means fear. Yes, and kung mag-file sa kagkaso partner, naaman jud na verification part. Naaday ibutang that you did not file the cases para lang to harass, to kuan, and that's under oath. So, mo vouch ka nga it's not for harassment. But, of course, it is well within his right to file these cases. So, go kay wala pa man tay jurisprudence, I think, kabahin ani. But do you think he will ask for TRO? I think that's the most That's the point for kuano. I think a TRO would be expected nga ila jung i-ask. And if dili man gani na i-grant ang TRO, murag kuana na siya, murag clue na siya sa unsay posible painan. But we'll see partner. Daghan na ba sa na nakisawsaw na ani, daghan ni kalit lang og ka kining sani legal luminaries. Expert na dayon. University of Facebook. So kani ang pangano ani Manasseh or Attorney Mans Carpio. Si BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Dayon ang Executive Director sa AMLAC nga si Ronel Benaventura o mga miyembro sa House of Representatives Committee on Justice. Lakip na si Batangas Representative Jervil Luistro og tulo ka lain nga mga legislators. Kay ngano kunong gi-disclose ang ilahang bank records. Mao na ang i-file nila nga illegal kuno ang pag-disclose o pag-divulge sa classified confidential banking records kay under kuno sa RA 9160 kon Anti-Money Laundering Act as amended niya sa RA 1405 sa kitong bank secrecy law uban pang mga balaod illegal kuno ilang gibuhat. But that is also his claims and we will let justice take its course kay of course, sa side sad ani sa mga taga-AMLAC, I don't think nga wa nila na foresee kana nga situation partner no nga ay kuing na mahimo kang AMLAC director niya wa ka kahibaw sa implications disclose. Kuan siya hazards of the job. So katog yun imong giingon moy dako kay puruhan nga kuan na nahasol na sila nganong naablihan. So mo na siya partner. Unsa pa may mga nahitabo over the weekend? Kanira mostly ug kanang mga back and forth sa mga DDS ug mga anti-DDS nga murag lain-lain ang gid ilang mga iyahay na ba. Iyahay nagpaluparay og mga comments. Naman to'y survey sad nga nag-una gihapon kuno si VP Sara pero ang iyang labaw ni Kunhod ang iyang labaw. Niya ni catch up kuno si Mayor Leni Robredo. Sa I think it was an Okta survey
Presidential na pud ni. presidential survey na sa pagkasabado. Muna ko na basahan, and then sa pamantong mga nahitabo. VP Sara leads 46%, Lenny rises to 35% in 2028 polls. So, kana siya partner. Ngayon na ba to di siya? Oh, Pero ni sakasad ang mga murag greetings kanang mga personal accounts kay birthday man niya pag I think weekend man siguro to. birthday din niya over the weekend partner. Oh, nya murag daghan ang ning greet unya. Daghan nun kay na share og mga personal experiences, testimonies. So mosamot sad noon og saka ang ang mga pagtuo sa mga tao even if she already said no, diri lang ko. Nanasad. Yan tingog na pud ay gahapon si Kuan si Luistro. Kining sa Kuan ba sa House of Representatives Justice Committee Chair si Jervil Luistro niingon siya na ang if defense team kuno ni VP Sara Duterte has effectively conceded that the impeachment case will reach Senate by announcing that they will only respond to the allegations at the Senate trial. So, in other words, unsa man nag-expect mo nga dunay trial kay adto ra man mo sulti because ang theory man jud ani Attorney Poa, one of the lawyers, ilang theory is ila jung padayong gi-question kaning proceeding karon kining hearing anong duna kuno hearing it's a mini trial, that's their theory. Pero again, so far wala pa man gi-resolba sa Supreme Court katong upat ka mga dili man to ang usa ato kay wala man sa Supreme Court na sa ordinary nga court RTC, but wala pa'y update atong ilang mga gipang file. So si Luistro gi-interview siya Christian Esguerra niyon siya, it appears to me sa ilang press con nga mura mag-acknowledge na sila nga moabot gyud ning trial kay they're already claiming naman opportunity to scrutinize na naman sila gipang hisgutan nga opportunity to cross-examine dahil kulang at malabo pa raw. So it seems like they're joining the position of the Justice Committee that trial is really necessary, but that will happen of course after the determination of probable cause. Pasin sa day kung gusuman ba, bisag nang ngandam lang sad sila. Ready na sila ba? Determination of probable cause. So, pero kung kay bawo na magutagod nga kanang mga prosecutor or naa sa Justice Committee uban na mo ni usa sa mga, for example si Luistro kana sa usama na sa mga prosecutor atong last year nga impeachment complaint. So of course kuan gyud na siya kining possibly mo vote gyud na for the impeachment to be forwarded to the Senate. So again kita partner kay ang atoa lang jud is at kamatuoran kay Uy. Muto gyapon ko nga the truth will set us free. I'm not sure if it will set perpetrators free, not necessarily, but murag dili na makaset them free partner ko depende kung tinuod depende kung kinsang truth na sad kay murag double standard naman. But kaning statement ni Luis Troy ang giklaro attorney nga ang threshold sa kanang pag level up sa kaso is merely probable cause. So dili kuno kinahanglan i-exhaust katong tanang remedies nga ilang kuanan for us to determine the existence of the required threshold that is probable cause. So nya katulang daan ko nung COA nga notice of disallowance, lakip na ko no ang final ruling sa 73 million nga disallowed OVP funds more than surpassed that threshold. So alams na. Onya, lain da attorney over the weekend, brag daghang kay nangita asa din day saldi ko, uy. Asa man. Sige man tug ingon nga nadakpan na nya wa man gyud. Bagay toy naaman toy murag delegation nga ni ang Philippines, ang DOJ yung adto man sa Czech Republic. Na Czech ka to, na wrong republic na to. Na unsa man asam di ay? I don't know, ang sila picture ingon. Selfie na ana bitaw to zero ka. Selfie daw be. Primero arrest, ikaduha intervention. Ambot unsa na lang yung term nya. Mura siya kanang ang nagsikog katawo of the weekend attorney kay well, it's not funny, no, but so funny the way nga kanang people are really trying to scramble over each other to get the whatever desired effect they want. Kay ang uban are trying to frame it as a mystery. Misteryoso kuno attorney kay wala may mo confirm dito sa Prague kung
nadakpan ba gyud or nadakpan ba unya gibuhian or nadakpan unya gikustudi. Unsa man mutuo ta ani Harry Roque na lang kay unsa man ingom ato yung Harry Roque pangita mo pangayo mo picture be. O lagi picture, resibo resibo ay ta dire. Oh. So wa lagi may kahatag pero we'll see kay ang na-news lagi to DOJ nag-send na og team dito. Tanaw na to. Kung naabas adtoy mapupo nga information ng mga membro sa DOJ nga tuwa dito karon sa maong nasod sa Czech Republic pag sukit-sukit aning kaso ni Zaldico. The only thing I like about this, attorney, is that this is an opportunity for us to learn bigger because these are international happenings and it's not common nga mabalita sa atua. So, para nako, take this opportunity to learn and think pod dili kay kanang dawat lang be discerning and at the same time learn how to question. Kay na ang headline diri sa Philstaro possible nga Zaldic is no longer in Czech jurisdiction according to DOJ. Okay, kung ni kuan siya attorney, ang ako nasabtan kung i-apply siya og asylum, pwede naman siya pwede na siya makalingkawas kay oy dili ko under ninyo na ako'y kuan dito. Paspasa ako'y free pass to paspasa gud niya magkapagitag asylum gud. But diba? This is murag medyo kuan lang siya ba rihagod atong angsad nga king nga nakit-an niya hapit na dakpan. Zaldico oy nadakpan pero ambot lang kung asa na karon. Kala mo lang wala pero melon. melon. Diba? So kana mo na sometimes kanang so easy to kanang go unsa na kana bang do not namaya na sa una attorney no, do not count your eggs before they are hatched. Kana unless they're balot ka. So kana lang kay murag from a trust perspective lisod kaayo na patuhuon ang mga tao kung sige tag storya unya what di ay mura mana mao gina sa partner. So from the trust perspective hinaot lang unta nga kuan i-verify sa ang facts before pabuhagay kay kung inani magluya ka og limpyo sunog naman ka kay ikapakita so maingon na lang ka karon nga wa na sa Czech Republic but murag mo say double standards sahay murag ang mga dato dali ra gyud kay makaipsot nga ang mga walay influence murag lisod mao na. Welcome pero to the Philippines. Doon ako nabasahan nga kuan kanang murag sa di pa ta man namilit doon na tayo nabasahan no nga kanang sa Philippine Star pod. Kuya kay lead attorney. Bank documents don't lie, people do. Kasi pasabot ninyo ani kasi may sa bank documents. Kini mo giingon sa usa ka senior administration lawyer. Kani ko nung attempts to spin the narrative. I think yan man ang giangkon nga referring to the vice president. Kani ko nung the spinning the narrative around alleged unexplained wealth following mismatching bank account records and SALENs. Ningon si House Committee on Good Government and Public Accountability, si Representative Joel Chua, no matter what spin you want to show the world, the billions of pesos in transactions clearly show one thing. None of these were declared in her SALEN. Nga, wala tayo oras. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa ni mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita na musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainupsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 nagaingon, kung masko kamo, bantay nga dili kamo makasala.
ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa mataki gayon nga ikaw masuko, kini maghatag og dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglabas. Kay kini may direktang epekto sa panglabas sa tao. Sa Santiago 1:19 ngadto sa 20 nagingon, timanay kini, minahal ko mga igsoon, kinahanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa pangayowa sa Ginoo nga magkalingkawas ka ining negatibong pagbati. Mga igsoon, mao kini ang ulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa among kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datag na kinaya. Tabangan kami sa among mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong buktong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa garang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you kang Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Danis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Maayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayan.